Paghahanda ang ginagawa ngayon, hindi lamang ang MMDA, DPWH at DOTC sa mga proyekto na nangyayari ngayon. Di ba? Alam natin may road reblocking. Ngayon, meron din mga ginagawang, sinasagawa mga pagbaban sa mga bus companies at ang paparating na mahal araw. Yan lang ang ilan lamang sa mga paghahandang ginagawa ng Land Transportation Franchising Regulatory Board or LTFRB. So para po malaman ang impormasyon dyan, makakasama natin this morning ang ating very special guest. Let us all welcome Attorney Mary Ann Salada, spokesperson ng LTFRB. Good morning. Good morning, Dayan. Good morning, Jules. And good morning to our televiewers. Alright, good morning, ma'am. Alright, so first up, ma'am, kamusta po yung pag-monitor ng LTFRB sa public transportation sa buong bansa, especially here in the Metro Manila, lalo na maraming ang infrastructure projects? Patuloy yung pagmomonitor at mas pinag-igting yung pagmomonitor, specifically yung focus namin yung safety ng mga pasahero. Well, speaking of safety, ano po yung mga ginagawa nating paghahanda dahil nga dumadagsa yung mga bilang na aksidente na naitatala ngayon, most especially yung mga bus, di ba? Ito yung number one na nakakasama sa mga ganitong pangyayaring aksidente. Patuloy yung aming inspection ng kanilang mga garahe, terminals, pati yung mga units in coordination with the LTO. Patuloy din yung aming modernization program kung saan yung mga lumang bus na phase out na ay hindi na namin pinapayagan. At in-increasean din ng board yung assistance from 75,000 before, 150,000 sa mga death incurred tuwing nagkakaroon ng aksidente. Pero, attorney, speaking of aksidente, ano po ba yung karaniwang dahilan? Tingin nyo bakit dumadagsa yung mga ganitong klaseng aksidente? May pagkukulang ba sa parte ng mga bus companies or dun sa mga ibang ano po yung tingin nyo rason? Actually, pag nagkakaroon ng aksidente, maraming anggulo, maraming mga factors na contribute kung bakit nagkakaroon ng aksidente. Meron yung kakulangan sa driving technique. So, at that time of the accident, yung driver hindi niya naisagawa yung tamang driving technique para maiwasan yung aksidente. Pwede rin na prior or during to the accident, nagkaroon ng mechanical failure na kung sanang nagkaroon ng mas masusi at mas maayos na preventive maintenance, na iwasan po sana. Alright, ma'am. Before pa pag-usapan natin iba't ibang issue, no? Para po sa kaalaman natin mga boss, ano po ba yung pinakamandato ng LTFRB? Parang ano po yung saklaw ng kapangyarihan ninyo pagdating sa public transportation? Ang buod po ng kapangyarihan ng LTFRB ay yung sa prangkisa. Pag sinabi po natin prangkisa, we have to ensure na nagko-comply siya sa terms and conditions ng issue at ng prangkisa and the maintenance of the franchise including. When we say maintenance of the franchise, dapat nakakapag-provide siya ng safe, convenient transportation sa mga pasahero. Nasabi natin safe, convenient transportation. So, ipapasok ko na rin, Jules, no? Alamin natin or bigyan niyo po kami sana, attorney, ng update sa status po ng Florida bus. Matatandaan kung saan ito rin sa isang aksidente kung saan ngayon inaalam natin kung matatanggal ba ang kanyang prangkisa or ano po yung mangyari. May status na po ba tayo? Patuloy yung hearing ng board regarding doon sa Florida, GV Florida. Nakaschedule yung board na maglabas ng kaungkulang orders sa March 14, next hearing po ng GV Florida. Alright. Tanungin na rin natin, Jules, no, sagarin na natin kung nalaman natin yung status ng Florida. Itong Don Mariano bus naman, kung saan nasangkot rin ito. Ito yung nahulog, no, Jules? So, kamusta po? Ano pong proseso, nasa na process na po itong sa Don Mariano? Kung matatandaan po natin, dahil doon sa aksidente at sa marami pang aksidenteng nangyari na kinasangkutan ng Don Mariano, yung board po kinansela ang prangkisa ng Don Mariano. Ngayon nag-file po ng motion for reconsideration ang pamunuan ng Don Mariano at ito po ay na-deny po ng board. Ang next step po para sa Don Mariano legally is mag-file ng apila sa Office of the Secretary ng Department of Transportation and Communications. Alright. Moving forward, ma'am, no, given na may particular bus liners talaga tayo na talagang binibigyan ng in-action ng LTFRB. Pero moving forward po, ano po yung magiging specific na actions ng LTFRB para mabawasan or at least talagang hindi na mangyari yung mga incidents na tulad nito? Katulad ng sinabi ko kanina, pinag-iigting yung pagmo-monitor sa mga bus companies. Every week,
twice or once a week, pumupunta mismo yung mga kawane ng LTFRB sa mga terminal ng mga bus. That is on top of their regular duties sa pagpaprocess ng mga applications related to the franchise ng ating mga public utility vehicle operators. Ito naman po, attorney, siguradong sisikip kasi ang kalsada natin dahil nga sa road reblocking, tapos paparating na rin ng mahal na araw. May ano pong maaring tugon dito ng LTFRB? Base doon sa coordination na ginagawa ng government agencies, ng LTFRB, ng MMDA, sinabi naman na pinahayag sa amin ng MMDA na as much as possible, hindi magkakaroon ng rerouting sa public utility vehicles. So same pa rin po? Oo, as much as possible. So the least, yung kumbaga the last na magkakaroon ng rerouting is yung public vehicles. Kung magkakaroon lang sila ng rerouting kung talagang necessary, yung completely na block off na yung daan. In cases wherein kailangan ng rerouting ng public utility vehicles, the board will issue the appropriate order, special permits if necessary, para makapagbiyahe ang mga pampubliko nating sasakyan. Meron na po ba tayong balita, ma'am, kung ilan lanes yung masasara, let's say, sa EDSA pag nagsimula na mismo yung construction? Sa tingin ko yung MMDA yung dapat na sumagot niyan. Pero yung bilang po ng traffic usually, yung mga kotse na usually sa EDSA, meron po ba tayong datos kung ilan po yan araw-araw? Araw-araw. Yes. MMDA din po. MMDA, alright. Pero ngayon naman, syempre, kung MMDA yan, kilalanin natin mabuti ang LTFRB. Yan. So, ano po ba yung mga, siguro may pagmamalaki nyo naging achievements ng LTFRB noong 2013? Noong 2013 po, bagong kauupo lang ng aming chairman. Pero kahit na po bagong kauupo lang po niya, mas pinaigting po namin yung mga preventive measures sa mga aksidente. Nagkataon lang po na naging ng malalaking aksidente at naging mabilis po ang pagtugon ng LTFRB doon sa mga problema na dulot ng aksidente. Maaagaran po yung assistance na binigay doon sa mga naapektuhan noong aksidente po niyo. Siguro ngayon, what can we expect from LTFRB this 2014? Future plans or upcoming activities or programs? Sa ngayon po, nagsusumigsa ang LTFRB to ensure road safety. At yun po talaga yung major thrust ng ahensya ngayon. So kasabay po ng road safety, yung integrated plano po ng pamunuan ng LTFRB. Kasama na po doon yung modernization ng mga sasakyan po natin, yung pag-i-improve ng sistema sa loob ng LTFRB, pati na rin po yung agarang pag-aksyon, assistance sa mga pangangailangan po ng ating mga stakeholders, pati ng publiko. Alright. Ma'am, sa paglapit naman po ng mga kababayan natin sa LTFRB, paano po ba yung access natin dito? Ilan po yung mga stations natin or yung mga offices natin from different regions para po at least alam nila, of course, lalo na sa mga license and other things? Different regions, ano po kami? We only have one regional office per region. Alright. Ganun po. Tapos we have one central office here here in the Metro Manila and the NCR office. Ito naman po, attorney, alamin natin, syempre, do you have any tips or advices dun sa mga drivers, dun sa mga kumpanya na hinahandle ng LTFRB? Doon sa mga drivers po natin, we request that yung mga drivers po natin, sana po puso po natin at isa-isip po natin ang kaligtasan po nating lahat, yung mga pasahero po natin, pati na rin yung sarili po natin sa pamamagitan ng mahusay na pagmamaneho, hindi lang po kita. Sa mga operators po, sana po isa puso at isa-isip din po natin ang kaligtasan ng ating pasahero sa pamamagitan ng patuloy na pagiging diligent sa preventive measures, preventive maintenance ng ating mga sasakyan. Actually, yun ang pinaka-importante, Jules. So, makipag-comply, sumunod tayo sa rules and regulations ng LTFRB. Hindi yung basta iniisip natin kumita tayo ng pera, lalo na sa mga bus companies. So, importante na mag-comply tayo at
sumunod tayo sa mga LTFRB. Pero sa ngayon, alamin na rin natin, ano pong masasabi ninyo sa humihingi ng pagtaas ng pamasahe ang mga ibang organisasyon ng jeep? Sa ngayon, patuloy po na dinidinig ng LTFRB ang iba't ibang panig tungkol sa petisyon po ng mga jeepney operators natin na magtaas ng pasahe. Sa ngayon, ang status po ng kaso sa petisyon na pag-increase ng pamasahe is that magpe-present po, continuous po yung presentation ng evidence ng abogado ng jeepney operators para po suportahan ang kanilang aligasyon na kailangan nga po magkaroon ng pagtaas ng pasahe ng jeep. Attorney, last na, ano po ba yung criteria na sinusunod po natin para po magtaas po tayo ng presyo ng pamasahe? Maraming factors na kino-consider ng board. Kung ang pinakabuod po noon is kailangan bang magtaas ng pasahe considering yung public interest, pati na rin yung mga cost doon sa cost ng mga sinasabi nilang cost centers sa mga operators. So, kung titingnan ng board, kung sa present situation, yung present na mga cost in-incur ng operator, nakakumikita pa sila ng 12% return of investment na nakasaad sa Public Service Act. Kung hindi na, then may basis ng pagtaas ng pasahe. Kung kumikita pa, wala pong basis. So may 12% pala lagi. Okay. At kung matatandaan mo kasi nakausap rin natin or na-interview si Kaobet Martin ng Pasang Masa. So Yes. makikita mo rin talaga na meron din sinusunod or may basihan sila kung itataas nila yung presyo ng pamasahe o hindi. Alright, at syempre Jules, ang dami nating natutunan ngayon mula sa LTFRB at ang kanilang mga plano this 2014. So, do you have any message na lang po to our viewers, attorney? Ang message po natin, sana po, we wish and we pray that everybody will be safe sa pamamagitan po ng pagsunod sa batas at pagiging diligent po na diligent po sa ating mga tungkulin. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Attorney Mary Ann Salada, spokesperson ng LTFRB. Okay, thank you so much.